Mainit na balita, may officer in charge ng itinalaga si Public Works Secretary Vince Dizon sa posisyong iniwan ni Undersecretary Arey Perez. Ang bagong OIC kabilang sa mga reformang isinusulong ni Dizon sa departamento sa gitna ng issue ng questionable flood control projects. May ulat on the spot si Joseph Moro. Joseph? Rafi Connie, inanunsyo na nga ni DPWH Secretary Vince Dizon na magiging kapalit ni dating Undersecretary for Convergence Arey Perez na pinagbintangan na umano'y may mga kaugnayan sa mga kontraktor. Sa flag raising ceremony kanina ay inanunsyo ni Dizon na si Bureau of Design Director Lara Esquibil ang magiging OIC sa Office of the Undersecretary for Convergence and Technical Services. Nasa DPWH na si Esquibil sa nakalipas na 13 taon. Si Esquibil ay nagsimula sa DPWH sa ilalim ng Cadet Engineering Program na ipinatupad sa DPWH para sa mga engineer nito sa panahon ni dating DPWH Secretary Rogelio Singson. Kasabay nito ayon kay Dizon ay bubuhayin muli nila ang programa para makapag-recruit at makapag-promote ng mga magagaling, masisipag at tapat sa ahensya. Ito raw yung meritocracy na magiging bahagi ng reforma sa DPWH. Dagdag pa ni Dizon sa kasalukuyan na may 2,000 na mga bakanting posisyon sa ahensya at pupunan nila ito ng mga tao na manggagaling una muna sa DPWH kaya magkakaroon ng mga promotion. Bukod dito ay inanunsyo din ng kalihim na hindi na madidelay ang sweldo ng mga job order at dapat daw ay sa loob ng 7 araw matapos ang cut-off ay masweldohan na sila. Narito ang pahayag ni Secretary Dizon. You think the President will say? I think so. The President wants good people here. The only way na ma-address natin yan is number one, matakot sila na kapag nagnakaw sila kamukha ni Alcantara, Hernandez, Mendoza et al., makukulong sila. At tingin ko, pag nakita nilang nakakulong na itong mga taong to, at sa aking pagagay, magapit na yan, dahil nga na-file na yan sa Ombudsman a month ago. At nagsabi na rin si Ombudsman Boying na magapit na rin yan, matatakot na sila. Yun ang unang-una. Ikalawa, yung reforma. Kailangan nating reformahin na yung mga opportunities na nagkaroon itong sila Alcantara et al. Na magnakaw, kailangan mahihirapan ang gawin yun ng kahit sino man sa loob ng departamento. Rafi Connie, dito naman sa Independent Commission for Infrastructure ay sa Miyerkules na yung susunod na hearing dito at imbitado si dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo. Dapat ay sa Miyerkules din si dating House Speaker Martin Romualdez pero nagpasabi na ito na hindi siya makakadalo, nagpapareset dahil sasailalim siya sa isang medical procedure. Rafi Connie? Maraming salamat, Joseph Moro. Mahigit 30 grupo ng mga negosyante ang nanawagan kay Pangulong Bongbong Marcos na kumilos laban sa katiwalian kaugnay sa questionable flood control projects. Mungkahi nila sa Pangulo, bigyan ng buong kapangyarihan ang Independent Commission for Infrastructure na magsagawa ng investigasyong mabilis, mabusisi at walang bahid ng politika. Dapat din anilang tiyaking magkakaroon ng malawakang reforma, mababawi ang mga ninakaw na pondo at higpitan ang procurement process sa gobyerno para hindi na ito maabuso. At dapat regular na ina-update ang publiko sa status ng mga investigasyon para ipakitang committed ang gobyerno sa pagpuksa sa katiwalian. Kabilang sa mga nanawagang business group ang Makati Business Club, Federation of Philippine Industries, Philippine Chamber of Commerce and Industry, Healthcare Information Management Association of the Philippines at International Chamber of Commerce Philippines. Sisikapin pang kunin ang pahayag ng Malacanang at ng ICI kaugnay sa mga mungkahi ng business groups. Umaasa ang isang mambabatas na may papasa na agad ang panukalang magdadagdag pangil sa Independent Commission for Infrastructure. Kailangan daw kasi yun para matutukan ang mga investigasyon kaugnay sa infrastructure projects. Balitang hatid ni Tina Panganiban Perez. Parehong ipinapanukala sa Senado at Kamara na bigyan ng kapangyarihan ng Independent Commission for Infrastructure na sisiyasat sa mga anomalya sa mga infrastructure project. Sa Senate Bill 1215, bubuo ng isang Independent People's Commission o IPC.
Sa House Bill 4453 naman, Independent Commission Against Infrastructure Corruption o ICAIC ang itatawag. Sa parehong bersyon, may 5 miyembro sa komisyon at retiradong mahistrado ang uupong chairperson. Sa halip na 3 miyembro at 1 chairperson na kasalukuyang setup ng ICI. Kabilang sa mga balak gawing pangil ng komisyon, full access sa lahat ng government records, paghahabla sa mga sangkot sa anomalya at sa mga haharang sa investigasyon, pagrerekomenda ng immunity sa mga testigo, pag-issue ng mga subpoena at pagpaparusa sa mga lalabag sa mga utos. Nung nag-refuse na yung mga diskaya to cooperate with the ICI, nakita naman natin na talagang kulang na kulang sa authority ang ICI. At kinakailangan nating madaliin ito. Nakareses ngayon ang Kongreso at magbabalik sesyon sa November 10. Panawagan ni House Senior Deputy Minority Leader Edgar Erice para maipasa agad ang panukala. Magpatawag si Pangulong Bongbong Marcos ng special session ng Kongreso. Mahalaga talaga na mabigyan sila ng madaliang kapangyarihan. Pero At pinanukala na 3 days, di tapos to, kung ito lang ang pag-uusapan. Pero para kay Senate President Tito Soto, hindi pa kailangan ng special session. Diringgin ng Senado ngayong linggo ang panukala. Kung makakapag-hearing naman, di pagdating ng November 10, i-report out agad. Kasi mag-special session ka, pagkatapos baka walang quorum. Paano kung hindi maisabatas ang panukala? Parang paper tiger. Dahil, hindi naman talaga independent dahil nagpapasweldo yung executive branch, ang ating Pangulo. Anytime pwede niyang i-abolish to. Pero kailangan nga ba ng batas para sa Independent Commission, gayong nariyan na ang Department of Justice at Office of the Ombudsman? Sa dami ng mga kaso na silang kinakaharap ay palagay ko hindi ito mabibigyan ng mabilis na aksyon. Kinakailangan talaga may concentration dito sa infrastructure. Sakaling maisabatas ang panukala, sabi ni Soto, hindi na kailangan bumalangkas pa ng implementing rules and regulations para maipatupad ito. Tigilan na nila yung IRR. Alam mo kasi IRR, gumagawa sila ng sariling batas eh. Apo, Yung tama. yung executive department pinakikialaman yung IRR eh. Sinusubukan namin kunin ang pahayag ng Malacanang at ng ICI, pero dati nang sinabi ni Pangulong Marcos na hindi makikialam ang Malacanang sa investigasyon ng komisyon. Tina Panganiban Perez, nagbabalita para sa GMA Integrated News. 5 magkakaanak po ang nasawi matapos mabagsakan ng puno ang kanilang bahay sa Pitogo, Quezon sa kasagsagan ng pananalasa ng Bagyong Ramil. Balitang hatid ni JP Soriano. Ang kandilang itinirik na ito ang nagsisilbing paalala na minsang namuhay rito ang 5 magkakaanak na sa isang iglap ay namatay matapos mabagsakan ng puno ang kanilang bahay sa kasagsagan ng Bagyong Ramil dito sa barangay Kawayanin sa Pitogo, Quezon Province. Ang tanging nakaligtas sa pamilya, ang 17 anyos na binatilyong si Richard, hindi niya tunay na pangalan. Kwento ni Richard na puruhan nang madaganan ng puno ang kanyang lolo, ina, amain at 2 kapatid na edad 11 taong gulang at 5 buwang gulang na sanggol. Bago raw mag-alas 6 ng umaga nitong linggo, biglang lumakas ang hangin at ulan. May 2 pong bugsong malakas na hangin. Yung isa pong hangin, medyo okay pa naman po. Tapos dun sa pangalawa pong bugso, doon na po mismong para natumba po yung mismong puno. Ayon kay Richard at sa investigasyon ng pulisya, ang punong bumagsak ay dati na ring umanong sinubukang sunugin ng kanyang amain dahil alanganin na ang pwesto at pinangangambang baka disgrasya kapag may bagyo. Hindi raw ito natapos at inabutan na rin sila ng Bagyong Ramil. Wala pong nakaisip na lumikas. Hindi din po naisip na gano'n nga po, mangyayaring gano'n. Sa gitna ng ulan at hangin, dali-daling humingi ng saklolo si Richard at sinuong ang bagyo papunta sa mga kapitbahay. Nang dumating ang mga rescuer, wala na ang pamilya ni Richard. Una po yung mama ko kasi lagi po kaming tsaka magbe-birthday po ako ngayong 31 na wala po silang lahat.
siya. Ang tiyahin ni Richard naging hinagpis na dinatnan sa punerarya ang mga kaanak pagka-uwi niya galing ng Metro Manila. Sobrang sakit po. Lalo na po magbe-birthday po yung papa ko. Magbe-birthday po yung papa ko, tas yung dalawa ko pong pamangkin. JP Soriano, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nasa labas na ng Philippine Area of Responsibility ang Tropical Storm Ramil o may international name na Feng Shen. Namataan niya ng pag-asa 420 kilometers kanluran ng Sinait, Ilocos Sur. Mula nitong madaling araw ay may ilang lugar pang isinailalim sa wind signal dahil sa bagyo. Tumutok po dito sa Balitang Hali para sa inaasahang huling bulletin tungkol sa bagyo. Sa kabila niyan, magpapaulan pa rin ang trough o buntot ng bagyong Ramil sa Ilocos Region, Cordillera, Cagayan Valley at Northern Zambales. Easterlies ang makakaapekto sa ilan pang panig ng Luzon habang mas makakaasa sa maayos na panahon ang iba pang bahagi ng bansa pero posible pa rin ang mga local thunderstorm. Ito ang GMA Regional TV News. Mabibilis na balita sa Luzon, hatid ng GMA Regional TV. 5 sasakyan ang nagkarambola sa Baguio City habang nagsalpukan naman ang isang van at isang SUV sa Cagayan. Chris, kamusta yung mga biktima? Connie, 10 ang sugatan sa magkahiwalay na aksidente. Ayon sa Baguio City Police, nawala ng kontrol ang senior citizen na babaeng driver ng minivan. Bumalandra ito hanggang tumama sa isang motorsiklo at isang multi-purpose vehicle sa Legarda Road. Isang pickup at isang MPV pa ang nadamay. Ito ang sugatan na dinala sa ospital. Wala pang pahayag ang lahat ng sangkot. Sa Amulong, Cagayan naman, nagsalpukan sa Bobogan Bridge ang isang van at isang SUV. Isang sakay ng van ang sugatan habang 2 naman sa SUV. Nagpapagaling sila sa 2 magkahiwalay na ospital. Nagkaareglo na raw ang mga sangkot at napagdesisyonan na walang reklamong isasampa. Samantala, naghahanda na ang ilang taga rito sa Dagupan, Pangasinan sa paggunita ng undas. Sinimulan ng tanggalin ang mga damong tumubo sa mga nicho sa Roman Catholic Cemetery. Itinuloy na rin ang pagsasaayos sa mga eskinitan na nahinto dahil sa sunod-sunod na masamang panahon. Lubog pa rin sa baha ang ilang daanan. Kaya lalagyan na lang daw ng tungtungan o tulay para may madaanan ang mga dadalaw sa mga puntod. May ilang pilili na ring maagang bumisita sa sementeryo. Humigit kumulang 10,000 yumao ang nakahimlay sa mahigit 2 ektaryang sementeryo. Inilabas na ng lokal na pamahalaan ng Maynila ang schedule sa Manila North at South Cemeteries para sa Undas 2025. Ayon sa Manila LGU, October 27 ang huling araw ng paglilinis, pagkukumpuni at pagpipintura sa loob ng Manila North Cemetery. Huling araw naman ang paglilibing sa sementeryo sa October 28. Bukas ang Manila North Cemetery sa publiko sa October 29 hanggang November 2 mula alas 5 ng umaga hanggang alas 9 ng gabi. Sa Manila South Cemetery, October 26 ang huling araw ng paglilinis at pagpipintura sa mga punto doon. October 28 ang huling araw ng paglilibing. Bukas din ng October 29 hanggang November 2 ang sementeryo sa mga nais dumalaw sa kanilang mga yumaong kaanak. Mula po yan alas 5 ng umaga hanggang alas 9 ng gabi. Paalala mga kapuso, mahigpit pa rin ipinagbabawal ang sigarilyo, alak, pagsusugal, malakas na pagpapatugtog, baril at matatalim na bagay at ipinagbabawal na gamot sa sementeryo. Beep, beep, beep mga motorista, may dagdag bawas sa presyo ng ilang produktong petrolyo bukas. Batay po sa anunsyo ng ilang kumpanya, 10 centavos kada litro ang dagdag sa gasolina. 70 centavos naman ang rollback sa kada litro ng diesel. Habang sa kerosene, 60 centavos ang bawas sa kada litro. Ikatlong magkakasunod na linggo na po yan ng taas presyo sa gasolina. Habang panibagong rollback naman po yan para sa diesel at pangalawang pagkasunod o magkasunod na rollback para sa kerosene. Ayon po sa DOE, isa sa mga nakakaapekto riyan ang oversupply ng langis sa Russia at Amerika.